Isang kaganapan na naman nga sa buong maghapon ko ng rest day ko. Bali kakagising ko nga lang dyan at galing nga akong panggabi. Napaghahalata mo talaga nakakagising ko lang. Paano ba naman yung mata ko pagampaga pa rin? Wala nga akong pasok ngayon kaya naman naisipan ko magluto ng street foods. Bago nga ako umuwi sa bahay pagkagaling ko sa trabaho ay bumili na nga muna ako sa palengke ng fishball at kikiam. Tapos naghanap na nga rin ako ng tingi-tingi na harina. Bumili nga lang ako ng 20 pesos na harina tapos nung nakabili na nga rin ako ng mga sangkap na gagamitin ko ay umuwi na nga rin kaagad ako. And then fast forward, nagready na nga ako sa lamesa ng mga gagamitin ko. Nagpagayat at nagpabalat na nga rin ako ng bawang at sibuyas sa anak ko dahil magagawa nga ako ng sauce ng fishball at kikiam. First time ko nga lang pala magagawa or magluluto ng sauce ng kikiam at fishball. Bali nanood nga lang ako sa Facebook na mga gagayahin ko para makaluto nga ako nitong sauce. Pero syempre wag nyo na nga i-bash dahil first time ko nga lang magluluto nito. Kung ano nga yung napanood nyo ay hayaan nyo na nga lang, isupport nyo na nga lang itong mini vlog ko. Char. Anyways, balik nga tayo dito sa ginagawa ko. Ayan, na-prepare ko na nga itong mga gagamitin ko at dito nga sa kasirola ay naglagay nga ako ng 2 basong tubig. Sunod naman ay nilagay ko naman yung bawang at sibuyas. Nakalimutan ko pa nga magayat ng sili kaya naman inihabol ko ang ilagay itong sili. Pagkatapos ko nga ilagay yung mga bawang, sibuyas, sili ay sinunod ko naman itong toyo. O yung toyo ha, hindi yung toyo ko. Char. Napagsama-sama ko na nga rin sila ay hinalo-halo ko na nga rin tapos sinalang ko na nga rin sa induction cooker ko. Habang nakasalang nga yung sauce na lulutuin ko para dito sa kikiam at fishball ay niready ko naman tong kikiam at fishball at tinanggal ko na nga sila sa plastic. Bali pinagsama-sama ko na nga lang sila sa iisang lalagyan para nga pag magluluto ako ay naka-ready na nga at sabay ko na nga din isasalang. Nang matanggal ko na nga sila sa plastic ay dito naman ako sa may harina. Bali nagtunaw nga lang pala ako ng harina dito dahil isasama ko nga pala to sa gagawin kong sauce ng kikiam at fishball. Sakto nga na natapos ako mag-prepare ng iba kong gagamitin ay nakita ko na nga nakulo tong gagawin kong sauce. Nang makita ko na nga kumukulo yan ay kinuha ko na nga tong harinang tinunaw ko sa tubig. Pagkatapos nga inilagay ko na nga rin siya dito sa nakulo na gagawin kong sauce. Hinalo-halo ko na nga rin yan para nga hindi magbuo-buo. At habang hinahalo ko nga yan ay napapatingin nga ako dito sa niluluto ko parang napasobra ako ng lagay ng tubig. At habang naghahalo nga ako dyan ay nilagay ko na nga rin tong mga pampalasa. Naglagay na nga rin ako ng magic sarap, asin. At nung mailagay ko na nga rin yung mga ibang pampalasa ay hinalo-halo ko na nga rin to agad. Nung mailagay ko na nga lahat ng sangkap na gagamitin ko ay tinakpan ko na nga rin to kaagad. Pagkatapos nga ay nag-intay nga lang ako ng 5 minuto para nga kumulo nga ito. Tapos ayan, ito na nga yung itsura niya. Bali nag-add nga din ako dyan ng konting harina pa para nga ako lumapot-lapot kaso malabnaw pa nga rin. Pero hayain na, okay naman din naman ang kinalabasan. Na matapos ko na nga lutuin yung sauce, ayan, ready ko na nga yung ipiprito ko. Nagsalang na nga ulit ako dito sa induction cooker. Bali nung pagkasalang ko nga dito ay medyo mainit-init na nga rin itong pagpiprituhan ko kaya naman nailagay ko na nga rin agad tong mantika. Kung mapapansin nyo nga dyan ay nakaupo na nga ako, paano ba naman nabababaan nga ako dito sa pwesto ko. Dun sana ako sa may lamesa kaso wala nga akong extension na gagamitin dahil gamit-gamit nga yung extension dun sa kwarto namin. Nung mainit na nga yung mantika, ayan, nilagay ko na nga yung kikiam at fishball at unang lagay nga, ayan, napatakbo pa nga ako. Paano ba naman tumunog nga tong pinagpiprituhan ko. Akala ko nga tatalsik sa akin yung mantika kaya naman napaatras agad ako. Nung mag-okay na nga at hindi na nga ako natakot sa mantika, inawala naman ako sa sarili ko. Paano ba naman na ibuhos ko nga lahat ng fishball at kikiam dito sa pinaglulutuan ko? Tingnan mo nga yung itsura na, ayan, paano ba naman yung mapiprito kung ganyan siksikan sila? Oh no! At dahil nga nasa lutang moment ako, ayan, for the tanggalang person. Bali, binawasan ko nga lang din yan para nga magkasya sila dito. Gagawin ko na nga lang 2 luto at hinati ko na nga lang din sila. Nang mabawasan ko na nga rin to ay sinet aside ko nga muna yung iba pang ipiprito. Fast forward, nang matapos ko na nga yung unang batch na ipiprito ko ay sinunod ko naman tong pangalawang batch. Grabe, muntika na nga masunog. Hindi nga muntikan, sulog na talaga yung niluluto ko. Bali, hinango ko na nga rin siya sa pagkakasalang at nagready na nga rin ako ng pinggan dito na merong tissue. Nagmamadali na nga rin ako sa pagtanggal dito. Paano ba naman magiging itim na nga yung kulay? Yung iba nga ay brown na tapos yung iba medyo itim na nga rin. Anyways, nakasurvive naman tong lahat ng niluto kong kikiam at fishball. Naalala ko nga na meron pa nga kaming barbecue stick doon kaya naman kinuha ko. Tinusok ko na nga rin dito yung kikiam at fishball para nga mas feel namin para kaming kumakain sa labas ng street foods. At ayan lang muna for today's mini vlogs. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload. Sana sa next na pagluluto ko ng kikiam at fishball ay ma-perfect ko na nga tong sauce. Bali napaalat kasi yung pagluluto ko dyan. Paano ba naman hindi ko nalagyan ng asukal?
At sana sa susunod na pagprito ko nga nito ay hindi ko na nga rin masunog at hindi na nga kulutang moment.